kami, tumatawid na po no, yung kanyang resignation papunta ho sa Malacanang. So makakasama naman ho natin si Ginoong Ronald Cardema, chairman po ng Duterte Youth Party List. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Rajuman Lourdes po ito. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Lourdes. Okay, number one, masaya po ba kayo at naniniwala kayo na may positive impact sa publiko yung pagsasabi ho ni Pangulong Marcos na mag-resign yung aking mga kabsek? Alam nyo, kahit nasa opposition kami, ako ay nasisiyahan dyan sa announcement ng Pangulong Bongbong Marcos na yan. Ano pang, sa tingin nyo ba, ito pa yung may impact sa kanya para bumango? Kasi mababa raw po yung paniniwala ng mga taong bayan nangyari yan noong nakarang eleksyon. Yes, may impact yan. Kasi nabubulukan na yung taong bayan sa ating gobyerno eh. Diba? Kahit saan ka pumuntang ahensya ng gobyerno, ang babagal kumilos, mayroong usapan ng korupsyon. Tapos alam nyo, yung mga opisyalis natin, mga politiko natin, akala mo engineer, puro project na lang ay natupag, puro ayuda, parang social welfare officer, wala man lang yung parang tunay na serbisyo sa taong bayan, di ba? So talagang napakagandang panawagan yan na yung mismong mga alter egos ng presidente, yung mga sekretary at secretary level at mga heads of agencies ay tanggalin dahil pumapangit na yung image ng gobyerno, tatanggalin na, papalitan na ng bago. Napakagandang move yan ng presidente. Direct po ito, personal question, sir. Kayo ba may nakikitang dapat talagang sibakin sa CABSEC? Tao. Aside kay Chairman Garcia. Sir. Sibakin? Dami. Okay. Parang too many to mention eh. Okay. So, alam nyo, naging head of agency kasi ako sa gobyerno. Naging head of agency ako sa gobyerno ng 6 na taon. At sa gobyerno, alam mo, petiks-petiks kasi yung trabaho dyan kung hindi talaga masipag yung taga-gobyerno eh. Kapag may sweldo ka, Opo. walang tigil, pupunta ka lang doon o pwede ka nga hindi magpakita. Wala namang attendance talaga pag sekretary ka, USEC o ASEC, di ba? Nasa iyo na kung magsisipag ka. Ang problema, ang dami dyan, either tahimik lang dahil nagnenegosyo sa gobyerno or wala talagang ginagawa, nangungurakot pa sa gobyerno. Kaya tama yung ginawa ni Pangulong Marcos. File na muna kayo lahat ng resignation dahil ang baba na ng ratings ng administrasyon natin. Okay. Meron po kayong panawagan na magbitiw ang pinuno po ng COMELEC? O siyempre, nanawagan kasi si Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng cabinet secretaries and secretary level, actually inamend ng Malacanang kanina yan eh, pati heads of agencies, sabi ng Malacanang kanina, mag-file ng courtesy resignation. Ngayon narinig natin na nag-comment ang COMELEC, hindi daw sila kasali dyan dahil constitutional body sila. Pero nakakadagdag kasi yung mga pinaggagawa nila sa pagbaksak ng ratings ng administrasyon eh. Tsaka kaya nagagalit si Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya kanina, tatanggalin niya itong mga sekretary dahil puro namumulitika at hindi naman umaaksyon talaga. Yun ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Sino ang huling secretary level na namulitika bago nag-decide si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na ito? Ang masabi ko sa inyo, si Chairman Garcia ang huling namulitika sa mga secretary level. Bakit? Una, nabibwisit na nga yung mga Pilipino dahil 17 million yung boto na overvote. Kumbaga, na-recognize yung mga botong yon, di ba? Ibig sabihin, medyo palpak yung sistemang in place ng COMELEC, di ba? Ang laki ng boto na wala eh. Pangalawa, may mga makina na pumapalpak, merong mga iba lumalabas na pangalan. And pangatlo, kahit nga busit na sa ganyang sistema sa COMELEC, nanalo na nga yung iba, katulad namin, ang Duterte Youth Party List po ang nag-number 1 sa local absentee voting ng mga pulis at sundalo, nag-number 1 sa OFW sa lahat ng bansa sa buong mundo, at 2 milyon ng boto, hindi pa kami pinroklama, di lalong nagalit yung taong bayan sa Administrasyong Marcos. So nakakadagdag si George Garcia dito sa pamumulitika na ikinakagalit ngayong araw na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung gusto niya, kung may delikadesa siya, although Constitutional Commission nga siya, pero kung sa tingin niya nakakadagdag siya sa perwisyo, sa negative ratings ng administrasyon, mag-resign na rin siya, di ba? Kung ayaw niya mag-resign, Ginoong Cardema.
una, pwede niya, option. Naputol si pakitawagan si sir kasi importante mga Siya lang yun, go ahead. Go ahead, sir. Hello? Yes, sir, go ahead po. Hello? Naririnig Sa na po lahat kayo, sir. yata ng secretary, sa lahat yata ng secretary level, kasi ang sweldo naman niya, salary grade ng secretary eh. So sa lahat ng secretary level sa ating bansa, siya lang yata yung nagko-comment ngayon na hindi niya kailangan mag-resign. Bakit po Diba? sa tingin nyo hindi siya mag-resign? Tanggalin nyo natin dahil sa po ay constitutional body. Bakit sa tingin nyo ayaw niya po mag-resign sa inyong hamon? Hindi, yun lang explanation nila. Dahil hindi naman daw siya kasama doon sa panawagan. Kaya lang, kung ikaw ay naniniwala sa iyong pinuno sa bansa, di ba? Kung ikaw ay naniniwala doon sa nag-appoint sa iyo, na nananawagan siya na lahat ng heads of agencies at secretary level sa ating gobyerno ay mag-resign muna. Kung ikaw naniniwala kay Bongbong Marcos, di sana gagawin mo yon kasi kung naniniwala ka kay Bongbong at sa tingin mo wala ka namang masamang ginagawa, di mareretain ka, di ba? Bakit ayaw mo mag-file ng resignation? Hindi raw po siya magre-resign kung ang mananawagan ay ang Duterte Youth Party List lamang. Hindi naman Duterte Youth Party List ang nag-announce ngayong araw na to. Ang nag-announce, Pangulo ng Pilipinas na nag-appoint sa kanya. Siya lang ang tumatanggi na ang daming excuse na hindi kasi ako kasali dyan. Di ba? Okay. Sir, balikan ko lang po. Kumusta na ho yung... I-correct ko lang Opo. Hindi kami actually, kahit hindi kami pinroclaim, hindi kami nanawagan na mag-resign siya. Ngayon lang araw na ito, sabi namin, baka gusto mo, sundin yung pronouncement ng nag-appoint sa'yo na lahat ng heads of agency sir. is mag-resign. Okay. Hindi namin siya tinawagan naman dati pa, ha? Okay, hindi po kayo nanawagang mag-resign siya. Ngayon lang, ang sabi niyo baka gusto mong sumabay na. Oo, kasi nanawagan yung mismo nag-appoint sa kanya sa lahat eh. So, parang panawagan din yan, sir, ninyo na sumama ka na. Panawagan namin dahil, alam nyo, buti nga kami naniniwala doon sa sinasabi ni Bongbong eh. Bakit siya hindi naniniwala na wala siyang tiwala kay Bongbong sa wisdom ni Bongbong behind this action, di ba? Sir, nasaan na po ang inyo pong apila sa hindi po pagproklama sa inyo, Ginoong Cardema? Una, hindi tayo pinroklama, kaya niraise natin sa Supreme Court noong Tuesday na merong grave abuse of discretion si Chairman Garcia. Bakit? Kami ba ay binoto ng taong bayan? Yes, binoto kami. Na-canvas na ba yung boto? Yes, na-canvas na. Na-determine na ba kung ilan yung seat namin sa Kongreso? Yes, na-determine na. So duly elected winners kami. Bakit hindi kami duly proclaimed ng COMELEC? Di ba? Yung araw ng proklamasyon, bakit sila discretion na lang nila kung kailan sila magpo-proclaim ng isang kandidato? Masasabi ko sa inyo, ma'am, kung sinasabi niya napaka-serious nung kaso namin noong 2019, unang-una masabi ko, kung seryoso pala yun, ba't pinatagal nyo ng 6 na taon? Di ba? Pangalawa, kung seryoso para sa iyo yun, paano yung mga kasamahan naming pinroclaim mo? Yung iba may kaso ng plunder, yung iba may kaso ng malversation of funds, si Congresswoman De Lima may kaso pa sa CA, merong isa dyan may kaso sa citizenship, hindi talaga Pilipino, at marami pang iba. Hindi ba mas seryoso yung kaysa sa kaso namin? Actually, ma'am, pangatlo, tinawagan ako ng NTF-ELCAC, yung anti-NPA na ahensya ng gobyerno. Sila pala ay nag-file ng disqualification at cancellation of registration sa COMELEC para sa Gabriela at Kabataan Party List noong 2021. Okay. Yun daw, pending pa yon at meron silang pruweba doon na may mga miyembro yung grupong yon na namatay na teroristang NPA. Kaya, bakit yung mga yun na proklama, mas seryoso yung reklamo nila? Ang nagreklamo sa kanila, Government of the Republic of the Philippines, represented by NTF-ELCAC and Office of the Solicitor General, yun yung kaso sa kanila. Yung sa amin, Kabataan Party List lang nagreklamo sa amin. Okay, sir, para ho malinaw sa mga nakikinig, as of this moment, hindi pa kayo makakaupo. Ngayon, wala yung proklamasyon. Nasa discretion lang ni George Garcia at ng commissioners. Sa ngayon nakakita ng ganong klaseng demokrasya sa bansa. Masabi ko, ma'am, dito nga sa ating bansa, ang dami ng abusadong ahensya eh. Pero mapapatunayan mo na lang na democratic country pa rin tayo dahil every 3 years,
pumupunta tayo sa presinto at bumoboto. Ngayon, sinasabi nila kada boto ay importante, sanctity of the ballot, importante daw. Bakit kami? Pinakamalaking boto ng mga sundalo at pulis at OFW at 2 milyong pang Pilipino, bakit yung botong yon ay binabaliwala nyo? Hindi nyo kami pinoproklama at discretion nyo na lang kung kailan kami uupo. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po, sir. Thank you for this opportunity, ma'am. God bless po.